Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga. Ngayon ay June 18, 2025. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. At kami ay muli mong ginising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itayo. O hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. You are good at all times, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong banal na Espiritu at kami ay iyong ginising. Ginising upang paglingkuran ka. O hallelujah. Salamat sa mabuting pangangatawan, Panginoong Jesus. Salamat po. It's Thursday morning. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you sapagkat nandiyan ka upang kami ay gabayan. Holy Spirit, maraming salamat po. Maraming salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan, sa iyong gabay. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you so much. To God be all the glory and honor. Dahil tayo ay nililising upang siya ay ating isalamatan, upang siya ay ating itaas. God, you are so good to us. Thank you. Thank you so much for your faithfulness. Thank you so much. Hallelujah. You are good at all times. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong kabutihan. Oh, God is good all the time, and all the time now is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Kung sino man, ngayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yan o. At, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Thank God. It's another day to serve the Lord Jesus. So, welcome dito sa ating live. Ngayon ay June 18, 2025. Ngayon ay Thursday morning. Praise God. Hallelujah. Ayan. So, welcome dito sa atong live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. God bless us all. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Ayan. So, let us, ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Thank you, Lord. At ako ay maagang nagising at maaga akong natulog. Kaya maaga ako nagising before 5 o'clock. Nagising na ako at ako ay nakainom na ng tubig, nakapag-exercise, nakapagpasalamat sa Diyos. Thank you, Jesus. So, purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid Jesus.
bawat araw na tayo ay nagising ay isang malaking pagpapala mula sa ating Panginoong Hesus. Paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. At kami ay ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat sa mabuting pangangatawan. Maraming salamat at kami ay muling ginising upang makapaglingkod sa inyo aming Diyos, our King, our Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat po at ligtas kami sa anumang kapahamakan, Father God, in the name of Jesus. Salamat po ng marami. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala po kami magagawa kung wala ka. Sa araw-araw na kami ay gising, sa araw-araw po na malakas ang aming mga katawan, ay ginagamit namin ang aming mga buhay upang ikaw po ay mapurihan, upang ikaw po, Panginoong Jesucristo, ay makilala sa sanlibutan. O hallelujah. Salamat po sa pagkakataon na makapagsilbi sa inyo, Panginoon Jesus. At ngayon ay panibagong araw na naman, Lord, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Ano man po yung aming mga nagawang kasalanan sa harap mo na hindi ka nais-naisin paningin, linisin mo kami. Let your conviction, let the Holy Spirit convict us sa aming mga kasalanan
upang maayos namin, malinis namin ang lahat. Oh, hallelujah. At maituwid namin ang aming mga buhay upang maging kaigaya-igaya kami sa iyong paningin, Panginoong Jesucristo, at sa paningin ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Yes, Lord. At dinideklara din namin ang mga taong nagkasala sa amin, mga taong nanira sa amin, mga taong gumagawa ng mga kwento laban sa amin, Lord, nananakit sa amin ng loko. Father God, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Lord. We release forgiveness sa mga taong ito. Katagpuin mo po sila, Lord, sapagkat ikaw lamang ang aming assurance. Ikaw lamang po ang pwedeng makapagbabago sa aming mga buhay o sa mga buhay ng mga ito. Oh, hallelujah. Nandito kami upang pakinggan ang iyong mga salita. Now we welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. At kami po ay naniniwalang the King is in the room. Hallelujah. Our Lord and Savior is in the room. The Holy Spirit is in the room, is in this place, is in our home. Sa lahat ng mga nandito ngayon, dinideklara namin that the King is in our home, is in our place right now, in the name of Jesus, and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. I-welcome natin ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus. Yes, Lord. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusa po kayo sa bawat isa. Sinusuko namin sa inyo ang lahat. Itago mo po ang inyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita. Kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kawaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pagpapalang siksik, ligid, umapaw.
sa mga taong naniniwala sa Kanya. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At dinideklara namin na ikaw po ang magbibigay sa amin ng strong internet connection. Panang sa ganoon, tuloy-tuloy namin marinig ang mensaheng nais mong iparating sa mga anak mo sa araw na ito. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Oh, I'm sorry. Ngayon pala ay Miyerkules. Miyerkules pa pala ngayon. Akala ko Webes na, no? Ang advance, si Tita Bits na advance. So, ngayon ay Miyerkules pa pala. Pero, ano siya, June 18. Miyerkules pa pala, no? Ayan. Miyerkules pa pala, mga ka-Team Jesus. Okay. So, kumusta ang inyong mga umaga? Medyo maaga tayo ngayon. Salamat sa Diyos. At tayo ay maaga. Salamat sa Diyos. Okay. So, tingnan natin ang ating mga Biblia. Nasaan na? So, kahapon ay pinaalalahanan tayo ng banal na Espiritu tungkol sa mga huwad at sinungaling na guro. Kaya kailangan tayong magkaroon ng discernment from the Holy Spirit kung ito bang mga kinakausap, ito bang mga pinakikinggan natin na mga preachers, no? Na mga Bible teachers. Halimbawa, si Tita Vits ay isang Bible teacher. So, ang mga pinakikinggan ba natin, ang napapakinggan ba ninyo sa ating broadcast ay ito'y naaayon sa salita ng Diyos o ito'y naaayon sa doktrina ng tao? Kaya mag-ingat tayo at kailangan na bukas ang ating mga Biblia nang sa ganoon ay masukat o makita natin kung ito ba ang mensaheng nais o ito ba ay nanggagaling sa salita ng Diyos. At ito ba ay as the Holy Spirit leads us, no? Kung tinutuis ba ng isang tagapagsalita o ng isang guro by Word of God teacher, tinutuis ba, binabago ba yung salita ng Diyos, no? As the Holy Spirit leads us, so kailangan na humingi talaga tayo ng gabay ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo, we welcome the Holy Spirit sapagkat tayo'y naniniwala na hindi si Tita Vits ang nagsasalita sa atin, kundi ang banal na Espiritu nagsasalita sa atin. At kung mayroon mang rebuke na naririnig tayo, hindi si Tita Vits ang nag-rebuke niyan, kundi ang banal na Espiritu. Dahil ako, pag nakikinig din ako, nagre-reply ako sa salita ng Diyos, ako rin ay nare-rebuke. Ay, forgive me, Father God. Nagkamali din ako. Ganon yun, mga ka-Team Jesus, no? So, wag ninyong isipin na si Tita Vits ang nagsasalita sa inyo, kundi isipin ninyo ang banal na Espiritu ang nagsasalita sa pamamagitan ng boses ni Tita Vits. Ganun lang, kasimple yun, mga ka-Team Jesus. At I never claim the fame sapagkat wala akong magagawa kung wala ang banal na Espiritu. So, I never claim the fame na, ay, ang galing ko namang magsalita. Ay, ang ganito-ganyo, tuloy-tuloy lang. No, bakit? Wala naman akong magagawa kung wala ang Diyos. Kung wala ang banal na Espiritu na gagabay sa akin, kahit sabihin mo pang, magaling yan, kasi ganito yan. No, walang batayan yan. Ang tanging batayan lamang natin ay ang anointing ng banal na Espiritu. Kasi kahit gaano ka kagaling magsalita, graduate ka na ganito, professor ka na ganito, kung ano-ano na lang. Pero kung wala ang anointing ng Holy Spirit sa'yo, para ka lamang isang maingay na instrumento na nagsasalita. Para ka lang nanay natin, o tatay natin, o asawa mo, na nagnanag, ganyan, walang kabuluhan. Subalit kapag ang banal na Espiritu ang gumagabay, no? Ang nandyan, yung anointing ng Holy Spirit ay nasa isang tao, ay pag nakikinig tayo, ay pumapasok sa kinailaliliman ng ating mga puso ang mensahe
Dahil yun ay ang banal na espiritu ang nangungusap sa atin. So lahat ng papuri at parangal ay kailangan nating ibalik sa ating Panginoong Jesucristo. Ni-replay na ba ninyo ang ating mga Bible study mula sa Team Jesus Butuan. So ang nag-live doon ay si Brother Jerome at si Sis Tricia. So bigyan ninyo ako ng clip. Nagbigay na kayo, nagpadala na ba kayo? Wala ako nakita. At least clip 10 minutes. So 3 minutes ninyo dahil para mapadala sa akin. O kaya yung part ba na mayroong pagpupuri, part ng pagpupuri, tapos yung si Tita Jane na hindi na kailangan yung basahin yung Word of God, di na yun, kundi yung part na nag-share na sa Word of God, tapos ang kanyang sariling testimony, tapos yung bawat isang tumayo, yan 30 seconds lang yun, mabibilis lang yung pagtayo. So bigyan ninyo ako ng ganyan, ha. So yung sa second Bible study, ang host doon ay sila Brother Sandy at Sister Lisa. Kaya bigyan nyo ako ng yung clip para maigawa ko, malagay ko sa album at mailagay ko rin sa ating YouTube. So which means you are part of the history of Team Jesus. Nandoon kayo sa YouTube. Ang YouTube ay hindi yung nabubura ang YouTube. Ang Facebook, binubura nila 30 days lang. Dahil puno na daw yung aking dito, araw-araw. Pero ang YouTube, hindi yun siya nabubura. So, all throughout the years ay makikita tayo ay yung improvement na, yung pag-usad na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa natin, no? So, nakikita tayo doon sa ating YouTube dahil ang YouTube na yan ay hindi pagmamayari ni Tita Vits. Ito ay pagmamayari ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, siya lamang mga Ka-Team Jesus ang maaring mapurihan. At yan, ang ating YouTube ay pagmamayari yan ng Body of Christ. Kaya kasama kayo dyan, makikita ninyo mga mukha ninyo pagdating ng July sapagkat magbibigay na kayo ng inyong short clip sa Bible study, not Bible study, sa daily, yung inyong reflection doon sa mga nakalagay dyan sa mga salita nyo dyan sa inyong mga pader. Okay? So, yun ang mga Ka-Team Jesus. Ayan. Praise God. At congratulations sa month of June, mga perfect attendance. O yan ay nandiyan na, pinadala na ng Diyos kay Sharon. I do not know kung binigay na ba ni Sharon, pinadala na ba sa inyo. At hindi ko pa na-post yung mga yun. Nakalimutan ko sa dami ng aking mga iniisip. Ay, naku po. At ako ay nag-i-enjoy sa panonood ko doon sa live na nakikita ko yung mga iba't ibang ibon na masayang-masaya na kumakain doon sa mga pagkain, no? Nakaka-enjoy talaga. So, maganda kasi dito sa likod dahil nga parang nandito na tayo sa rural area eh. So, maraming mga punong kahoy, kaya mga wild ang mga ibon na yun, no? Mga wild. So, ang saya-saya na nakikita ko sila na kumakain doon, no? So, marami akong mga binibili na mga feeds at saka maging ang mga squirrel ay binibilang ko rin ng mga corn cobs, mga pagkain para sa kanila. Ayan. So, enjoy si Tita Vits dyan. Yan ang aking stress reliever, mga Ka-Team Jesus. Nakikita ko yung mga ibon na iba-iba ang kanilang karakter. So, pinanood na ba ninyo yung ating live doon na maglagay kayo mayroon kayong kukunin na klase ng ibon at ikumpara ninyo sa inyong mga sarili. Ano ba itong, may mga ibon doon na iba ang kanilang karakter. May mga ibon doon na ang bait-bait na ni-welcome nila yung ibang mga ibon. May mga ibon doon na masiba. May mga ibon din doon na
na ano, yung, ang tawag nun, yung, mga ibon na yun ay, ano mga ka-Team Jesus, yung selfish ba? Yung pinag-aaway-away niya yung mga ano, pinag-aaway niya yung mga ibang ibon. At ayaw, ganun siya, nagagalit siya. At ayaw niya na mga ka-Team Jesus na mag-share. So, tingnan ninyo doon ang mga ibon. Kahit mga ibon lang yun at mga maliliit, yun ang sabi diyan sa salita ng Diyos, look at the sparrow. Oh. Sino lang ba yung mga sparrow na yun? Subalit, ang Diyos Ama ang nag-iingat sa kanila. O pinag-ingatan nga ng Diyos Ama itong mga sparrow na ang liit-liit. Tayo pa kaya na nilikha tayo ng Diyos sa kanyang imahe? O, kaya yun mga ka-Team Jesus. Pero kunin ninyo yun. Kunin ninyo yung ano. Kunin ninyo mga ano, yung mga ibon na yun. At i-research ninyo yung mga ibon, kung ano yung mga pangalan ng mga ibon na yun, nang sa ganoon. Part yan sa challenge eh. I-research nyo nang malaman nyo kung anong klaseng ibon ito. Nandoon man yan, makikita man yan, anong different kinds of birds, mga ganyan. I-research nyo yan. Para sa ganoon ay malaman nyo ano yung anong klaseng ibon ka. Okay, so dito na tayo sa ang mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Sa 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. Ayan, 6 to 16 tayo mga ka-Team Jesus. So dito tayo sa 6 to 16. Ang mabuting lingkod ni Kristo. Asa na mga Biblia ninyo? Ayan na. Sulatan ninyo yan at ang inyong mga journal. So, i-replay ninyo ang mga Bible study natin sapagkat maghanap tayo ng araw, oras. Siguro after hindi pwede pala. After the first Bible study ng July, pagkatapos na mag-Bible study man yan sila, magkaroon tayo ng quiz. Ayan, mag-quiz tayo at mayroong puntos yun, mayroong points, mayroong love gift yun mga ka-Team Jesus. So, balikan ninyo ang ating Bible study. So, ngayon ay 6/18/25. Bible study ng June. Balikan nyo, June 7, June 14, and June 21, si Sis Leah ang ating magiging Bible sharer, ang ating facilitator, moderator. Tapos siya pa rin ang host sapagkat iba-iba sila ng lugar ni Sis Abby at ni Sis, sino ba yun? Sis Mary Jane. Ayan. So mag-invite kayo ng mga iba niyong mga kasama. So dito tayo, basahin natin. Magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksaya-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. No, hala, yung mga mahilig maniwala dyan sa mga alamat at sa mga pamahiin ng mga kung ano-ano. Oh. Huwag mong pag-aksayahan, yan ay nasa 7. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. So, sanayin mo sa kabanalan ang iyong sarili, mga ka-Team Jesus. Sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay.
hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito, at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Totoo ang kasabihang ito, at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtitiyaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Lalo na ng mga mananampalataya. Ituro at ipatupad mo ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ito, ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu, ayon sa inihayag ng mga mamumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo po ang aming mga puso upang maintindihan namin ang iyong mensahe at anuman po ang katawagan na inyong ibinigay sa aming Panginoon. Ikaw po ang masusunod at walang iba. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, dito na tayo. Ang mabuting lingkod ni Kristo Jesus. So, lahat tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo. Maaaring sabihin mo man na ako ay tinawag sa ganito, ako ay tinawag sa ganyan. Lahat tayo ay may katawagan. At unang-una, kailangan na, dito ba, sa inyo ba ngayon, sa bawat chapter ba ngayon, ay mayroon ng kinakausap ang banal na Espiritu, lalo na ang ating mga kapatid na mga lalaki na siyang mamuno, no? Na siyang mamuno sa ministry dyan sa inyong lugar. Na siya ang tatayo kasama ang kanyang pamilya, na tayuan at buksan ang kanilang pamamahay muna for the meantime, kasi wala pa man tayong mga gusali, no? Buksan ang kanilang pamamahay upang maging house of refuge, magiging house of shelter, magiging house of healing. So yon, yan ang isa sa mga pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu. At kung mayroon mang conviction dyan sa mga puso ninyo, ay ipagdasal ninyo yan. Halimbawa, doon sa Butuan, sa yung bahay nila ni nanay doon, mayroon mang area doon na doon sa taas, diba? O saan pa man, doon sa balay nila ni nanay. Pwede natin gamitin muna yung bahay ni nanay, bahay nila ni tatay at nanay, para maging house of refuge, para maging house of help, para maging house of shelter. Ang tanong, sino ngayon ang tatayo na bilang pangulo? Sapagkat hindi pwede ang mga babae na mangulo, kundi ang kailangang mangulo ay mga lalaki kasabay ng kanilang mga asawa at mga anak. So yun yung isa sa ating mga pinagdadasal upang maitayo at ma-register ang bawat sentro, ang bawat chapter, no? Na maging legal ang ating identity. Pero sa ngayon, hanggat walang tatayo at walang magbukas ng kanilang mga pamamahay para diyaan, ay hindi natin pwedeng isagawa
ang pagtulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo ng Team Jesus. Pwede nating gawin yon ng personal muna. As the Holy Spirit leads us, kahit nasa simpleng mga bagay, kahit sa simpleng pagtulong sa isang matanda, sa isang bata, sa isang pamilya, sa isang widow, kahit sa simpleng paglilinis ng mga bahay nila na walang nakakaalam, kundi si Panginoong Hesus lamang at ikaw ang nakakaalam o asawa mo, kayong dalawa, kung anong pinagagawa ninyo para sa kapurihan ng Diyos. Kasi ang sabi niya, whatsoever you do to the least of your brothers, you do it unto me. So yun yung isa, no, na sinusubukan muna tayo. Kung kaya ba nating gawin yun kahit walang nakakaalam, kahit walang nakakakita sa kabutihang ginawa natin, kahit walang nakapag-appreciate sa kabutihang ginawa natin, ay kaya ba nating gumawa nun sapagkat alam natin na nakikita tayo ng Diyos at alam niya ang ating ginagawa. Kaya whatsoever you do, either you eat, you drink, do it for the glory of God. Kaya anuman ang ating mga ginagawa, maging sa pag-inom natin ng tubig, kaninang umaga ako ay uminom ng tubig na maligamgam, no, na 2 baso, yung malaking kong porcelain glass, cup, tumbler, whatever, ay salamat Lord sa tubig na ito na makapagbibigay sa akin ng kalinisan sa aking katawan para ako'y makaihi ng maayos, para ako'y makapag-release ng aking dumi ng maayos, o ganun. Salamat Lord Jesus sa mga pagkain na ito na aming kakainin, o ganyan, no? So, we do it for the glory of God. Na hindi kailangan na makita tayo ng ibang tao na ginagawa natin to. Mayroon tayong mini-ministeryo na isang tao. Hindi kailangan makita yan ng tao. Nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya subukan natin, you test ourselves. You test yourself. Subukan mo ang iyong sarili. Kung ano ba yung mensahe o kaya katawagan na ibinigay ng banal na Espiritu sa'yo sa body of Christ. So, yung tungkol sa sponsorship, wala pa yatang qualified siya ron sa magiging sponsored child ng Team Jesus simula sa sa school year na ito, Sharon. Mayroon bang pamilya na pareho sila mag-asawang nandito sa ating sa ministry ng Team Jesus, member sila, tapos umabot na sila ng 2 taon na sila sa 3 to 2 years na silang nandito sa Team Jesus na aktibo, at sino ang bata na kanilang gustong ipa-sponsor. So yun yung isa sa mga pinagdadasal natin, no, as the Holy Spirit leads, kung sino ang karapat-dapat. So itong mga pamilya na ito, ang nanay at tatay ay sila ay tapat sa ating Panginoong Jesucristo at patuloy sila na nagsisilbi. Kagaya ko dati, ang aking edad lang nung time na yun ay 5 years old. 5 years old ako nung inumpisahan akong maging sponsored child. At tinuruan kami, nagkakaroon kami ng mga Bible camp, nagkakaroon kami ng Sunday school, tinuturuan kami ng mga stories, mga ganyan. So, mangyayari din yan sa atin, mga ka-Team Jesus. Time will come as we go on, no? So, kaya lang ay kailangan nating ipagdasal kung sino-sino ang karapat-dapat na suportahan ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, dito tayo. Ayan. So, anong sabi dito? Magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus. Yan ay nasa 6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin sa tunay na aral na sinusunod mo. So, ano ba yung sinabing
pagtuturo. Ang pagtuturo ay nandito yan, ito yung sinabi dito, dito sa yung kahapon ba na tinuro sa atin ng banal na espiritu na sinasabing na yung sinasabing mag-ingat tayo sa mga mandaraya at sa mga manluloko na mga tagapagturo, yung sinasabi dito na walang ipinagbabawal na mga pagkain. At sinasabi dito, yung hindi natin ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay parte ng ministry. Kaya nga pinapakasal kayo, kaya nga ay pinapaayos yung mga papel ninyo, nang sa ganoon ay maayos ang pamumuhay ninyo at pagpapalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi legal nga ang pagsasama ninyo at hindi kayo nagkakaroon ng fornication. Ayan. So, hindi natin ipinagbabawal ang pag-aasawa. So, ito yung mga pagtuturo nito na ang mga pagkain, ang mga pagkain ay hindi yun na walang ipinagbabawal ng mga pagkain, kundi ang lahat ng pagkain ay ginawang mabuti ng Diyos. Ayan, yan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinanggap ng may pasasalamat. Dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, ito yung sinasabi nating mga teaching na dapat ituro natin sa ating kapwa. Dapat ituro natin kung tayo man ay magtuturo, kung tayo man ay gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu bilang kanyang boses, yun ang ituturo natin. Yan ang katotohanan na ayon sa 1 Timothy chapter 4. Ganun ba? No? So, yun ang ituturo natin. Dapat ang ituturo natin ay nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya nga, bago tayo magsalita, bago tayo mag-share, ito ba ay nasa salita ng Diyos? Anong sinasabi nito sa salita ng Diyos? Okay. So, yan sa pamamagitan ng mga katotohanan ng mga pananampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. So, yung sinusunod nating aral ayon dito sa salita ng Diyos. At anong sabi sa 7? Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi ng mga matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Sapagkat kung may mabuting na idulot ang pagsasanay sa katawan, mas may mabuting na idudulot ang pagsasanay sa ating espiritu. Kaya, kung anuman yung mga pananampalataya, anuman yung mga pamahiin na yan, kung anuman yung mga sinasabi ng mga matatanda noong unang panahon na si ganito, na ganyan dapat, na ganoon dapat, no? Wala yang kabuluhan, wala yang katotohanan, dahil wala yan sa salita ng Diyos. Kaya nga, bago nga natin sundin yung mga bagay-bagay na yan, ay tinatanong pa natin yung mga sarili natin. Ito ba ay nasa salita ng Diyos? Kung hindi naman natin alam ang Biblia, mayroong Google, ano mo lang yan, sabihin mo lang, is this idea, where can I find this idea, this thought about this is and that. Lalabas niyan doon sa Google ang mga Bible verses na makikita mo dyan kung ito ba'y makikita sa Biblia. So, i-confirm mo na lang yan sa Biblia mo, sinasabi niya, ano sinasabi diyan sa sinasabi diyan sa Philippians, ganito. So, very accessible ang Biblia nang dahil sa high-tech, nang dahil sa sabihin nating connection, no? Na binigay ng Diyos sa tao, na nagiging moderno ang ating internet connection na mabilis, nasa cellphone lang, pag may load time, pag may wifi, wala nang hindi natin pwedeng makita. So, dapat tayo ay magsubsub. Tayo ay anong sabi nito? Magpakabanal tayo. Sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. So, sanayin natin sa kabanalan ang sarili natin. Bago natin gawin ang ibang mga bagay na ito, Lord, ito po ba ay makapagpupuri sa inyo? Ako naman ay, halimbawa, ang aking hobby ngayon na pagkaabalahan ko, yun talaga yung aking stress reliever.
ay yung mga bulaklak, di ba no? Yung mga tanim, mga ganyan. Tapos yung mga ibon, nadagdag yung mga ibon. Dati doon sa Brindisi, ay ano lang ako, mga tanim lang, no? Walang mga ibon. Ngayon, dahil nga maraming mga puno, ay maraming mga ibon ang pumupunta. May mga squirrel, ganyan-ganyan, no? So sila rin ay mga nilikha ng Diyos, at doon ay nag-i-enjoy ako kahit na mag-isa ako sa opisina. Kahit nasa opisina ako, ay nandito sa aking cellphone yung apps nila, at nakikita ko kung ang mga ibon ay nag-enjoy kumakain, ganyan, no? So, napupurihan ko ang Panginoon sapagkat nagpapasalamat ako, Lord, salamat po sa mga ibon na ito, kahit yung mga ibon na yan, na maliliit pa lang, yung ginawa mo pa rin sila, at tingnan ninyo, enjoy na enjoy lang sila, parang nakikita ko na wala naman silang mga problema, kain lang sila ng kain, usap sila ng usap, ganon. So, ganon din sa mga bulaklak. Ang mga bulaklak, kinakausap ko yan sa umaga, after our Bible study, kinakausap ko yan sila, praise God, ang ganda ng iyong mga bulaklak, no? You are blooming for the glory of God. Thank you, Lord, sa mga bulaklak na ito, Lord Jesus. So, ayan, no? Ang aking natural vitamin yan ay yung aking ihi. At sinunod ko yung ginawa ni Leah na magkaroon ng yung aking mga scrap doon ng mga vegetables, no, mga gulay, ay itinitipon ko na yan at nilalagay ko sa isang container at nilagyan ko ng tubig ulan. At yon ay pinastay ko ng ilang araw, at yun ang aking ginagamit bilang pangdilig ko sa aking mga tanim, sa mga gulay at mga halaman, at sila'y namumulaklak. Maging ang aking ihi ay nilalagay ko doon, dinidilyot ko sa tubig ulan. Ang ulan na tubig ay aking sinasahod ko pa yung ulan na tubig, may container ako, at yun ang ginagamit kong tubig upang maibuhos ko sa mga tanim, hindi yung chlorinated na water. So, sa pamamagitan nun, kahit sa simpleng bagay na yon, ay nag-i-enjoy ako, natutuwa ako, at napurihan ko ang ating Panginoong Jesucristo. So, ngayon sabi ko, Lord, paano ba to, Lord, na kawawa naman tong mga ibon na itong mga maliliit, wala man tong pamana wala man tong, hindi man siya kapantay doon sa mga squirrel. Ang mga squirrel kasi, inuubos nila yung pagkain ng mga ibon, kahit mayroon din silang sariling pagkain. No? So, anong gagawin ko nito? Kawawa naman itong mga ibon. Pumupunta doon sa lagyanan ng pagkain. Wala nang kalaman-laman yung feeder. So, anong gagawin ko nito, Lord? Ayan. So, ang sabi ng Panginoon ay, bumili ka ng panibagong feeder na mayroong squirrel proof, na kung saan mayroon na siyang mga square ba, hindi yung bukas, no? May mga square siya na nandoon ang feed sa ilalim. Ang tanging pwedeng kumain lang doon ay yung mga ibon na yung mayroong beak, yung mayroong sungo ba? Kasi kung mayroong sungo, sila lang ang makakuha noon, hindi yung open, di ba? Yung ating feeder ay open yun. Yung sa kanila, yung doon, yung binigay ng Diyos sa akin, ay mayroon siyang mga hiwa-hiwa. May steel ba? Steel siya, hindi siya plastic. Steel. At tanging ang mga ibon lang ang pwedeng kumuha ng mga pagkain doon, yung ganyan. Kasi nga maliliit, di ba? Mayroon silang beak. Sila lang makakuha doon, ganyan. Hindi yung squirrel. Kahit anong gawin ng squirrel, ay hindi siya makakain. Wala man siyang beak. Wala man siyang sungo. So yun, natutuwa ako. Nag-i-enjoy ako doon. Yun lang ang aking libangan. Sa halip na pumunta ako sa bar, sa halip na makipagsosyal doon sa mga plastic, na mga ganito, na mga dito sa Filipino community na walang pinag-uusapan ang buhay ng ibang buhay, walang nagmamayabangan ng kanilang mga gamit, ng kanilang mga trabaho, ng kanilang mga ganyan. So, in my solitude, na nag-iisa ako, ay nag-i-enjoy ako sapagkat nakikita ko, praise God, nag-i-enjoy sila, natutuwa sila. No? So, yun ang isa sa iniisip natin. Pag gawin nating banal ang ating mga sarili, sa halip na ang tingnan natin yung anong mga ginagawa ng iba, maninira sa kapwa,
palagi na lang nating napapansin yung mga ano ng iba, yung mga ginagawa ng iba. Mag-focus tayo, paano ako makapagpupuri sa Diyos? Doon sa backyard natin, ang daming mga wild doon na tumutubo. Sabi ko, akala ko ay mga ano yun, damo. Yun pala, mga sunflower tumubo doon kasi yun nga ang trabaho ng mga squirrel. Kumukuha sila, nagdidig sila ng yung mga seeds na kanilang kinukuha ay kung saan-saan nila nilalagay. Nagdidig sila sa lupa, nakakalimutan nila, tinatago nila yun at babalikan nila, pero nakakalimutan nila yun. Kaya, sila ang mga unexpected, sewer ba? Mga sewer. So, marami ng mga sunflower doon sa likod, nakikita ko, hindi ko naman tinanong tong sunflower na ito. Ayan, tumubo na yung mga sunflower. Kasi sila nga yung So, mag-focus tayo. Sa halip ng pukusan natin ay ang mga walang kakwenta-kwentang mga bagay na yan sa mundo, mag-focus tayo. Paano ba tayo makapagpupuri sa Diyos? No? Paano tayo maging banal sa harap ng Diyos? So, habang ako ay nanonood, nagtatrabaho ako, meron akong music, to God be the glory. Nakikita ko sila, salamat sa Diyos, Lord. Ang enjoy sila sa kanilang mga kinakain. Ang mga bulaklak, ayan mga bulaklak. Ito vitamin to na galing sa akin. Ang aking ihi, dinilyot ko sa tubig. At nilalagay ko, diba? Namumulaklak ang mga tanim. To God be the glory. So, ganun lang kasimple, mga ka-Team Jesus. Ganun lang, So, yung mga squirrel ay tinatago kasi nila yun. Kumukuha sila, tinatago nila, pero nakakalimutan nila kung saan nila nailagay. Yung mga corn cobs, pag labas ako dyan, ba't nandito na tong corn cobs? Kung saan nilalagay ng mga squirrel. Yan, sila ay mga unexpected sewer yun sila. Okay, so, gawin nating makabuluhan ang ating mga buhay para sa Panginoon. At huwag tayong gumaya, huwag tayong sumunod sa huwag daw nating pag-aksayahan yung mga pamahiin na yan, yung mga kung ano-anong mga tradisyon na wala naman sa Biblia. So, ang gawin natin, ayan, ingatan ang ating environment, magtanim tayo ng mga bulaklak, magpuri tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga bulaklak na yan. Praise the Lord sa mga bulaklak na ito. Sa mga hayop na ito, so ito mga squirrel ay pinakain ko rin ang mga squirrel. Mayroon din ako mga in-order na mga sabi ni Tito Brian, may dumating na order, may dumating na package. Ayan, nasa front door. So, nagsabi ang ring, there is somebody, a package. Yan. So, ano na naman yung in-order mo? Bakit may gano'n naman? Alam mo na, ang aking hobby, hindi ko yan bisyo, hobby ko yan kasi nakakapagpakain ako. Yan ay pagkain ng mga ibon at pagkain ng mga squirrel, di ba? Hallelujah. So, to God be the glory. Ganon mga ka-Team Jesus ba? Para sa kapurihan ng Diyos, wag na nating kaabalahan yung mga bagay-bagay na walang kakwenta-kwenta. So, anong sabi dito? At, ang sabi dito, kahit na ikaw ay bata pa, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yan ay kanyang itinuro, yan ay kanyang sinabi kay Timoteo, sapagkat si Timoteo, mga ka-Team Jesus, ay bata pa. Bata pa yan, no? Bata pa yan. Bata pa yan, mga ka-Team Jesus, si Timothy. Si Timothy, mga ka-Team Jesus, ay bata pa. Kaya lang, siya ay pinili na ng Diyos. Minsan, ikaw ay bata pa, pero pinili ka na ng Diyos. Sabihin nila, ay, bata ka pa naman, di ka makapanipaniwala. Pero anong sabi dito? Huwag mong hayaang hamakin, yan ay nasa 12,
Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay bata pa. Hindi ka na pwedeng gamitin, hindi ka pa pwedeng gamitin ng Diyos. Pwede kang gamitin ng Diyos kahit bata ka pa. The better nga na bata ka pa ay nakapag-uumpisa ka nang makilala si Panginoong Jesucristo at magamit ang buhay mo. At marami kang treasure in heaven na sabihin nating ma-store. Dahil bata ka pa, ay ginamit mo na ang buhay mo, malusog ka pa, marami ka pang magagawa, marami ka pang matulungan sapagkat malusog pa ang katawan mo. Kasi kung ikaw ay matanda na nang nakilala si Panginoong Jesucristo, nala ang panahon mo, matanda ka na, limitado ka na. 'Di ba? Matanda na ako marami akong mga nararamdamang sakit, marami akong mga ganyan. So, limitado ka na. Subalit kapag ikaw ay bata pa at pinili ka na ng Diyos, halimbawa 15 pa ka, 14 or pinili ka na ng Diyos, namulat ka na sa katotohanan, gamitin mo yung pagiging bata mo nang sa ganoon ay magtrabaho ka na para sa Panginoon. Huwag ka nang mag-join, huwag ka nang sumali diyan sa mga bata na doon sa disco, punta sila doon sa may diskuhan, punta sila doon sa, iisipin mo, sayang yung buhay ko sa mga bagay na yan kung yun lang ang pagtutuunan ko ng pansin. No? So, anong sabi dito? Maging modelo ka, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. At sabi dito sa 14, huwag mong pabayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu. Ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia, nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito para mailigtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. So, ayan mga ka-Team Jesus, anuman ang ibinigay, anuman ang katawagan na ibinigay ng banal na Espiritu sa atin mga ka-Team Jesus, no? Ay, anong sabi dyan? No? Huwag mong pabayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu. Ano ba ang kaloob ng banal na Espiritu sa iyo? Kasi lahat tayo, mga ka-Team Jesus, ay may kaloob. So, kung ang kaloob mo ay ang pagtuturo, kagaya ni Tita Bits, huwag mong pabayaan. Huwag mong pabayaan yung kaloob ng banal na Espiritu sa iyo noong ikaw ay itinilaga ng mga namumuno sa church. Halimbawa, kung mayroon ng tatayo sa isang chapter na yan, sabihin nyo, Tita Bits, pinagdadasal namin ito at ito ang conviction ng Holy Spirit sa amin. Kami rito bilang ginamit ng Panginoon na si Tito Brian na mamuno sa Team Jesus, ipagdasal din namin yan. We will continue to pray and fast sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, kalooban ng banal na Espiritu, at kung ang conviction niya ay matindi, at yun talaga ang sinabi na ikaw, kayo, pamilya mo, ang pinili niya, ang mangyayari niyan, ang congregation, kayo, at kami, si Tito Brian, ay magla-live tayo, kasi magkalayo man tayo sa isa't isa, magla-live tayo, nandito si Tito Brian, at itatalaga natin, ililay hands natin dito, yung mga kamay natin, doon mismo sa kapatid na yan, sa pamilya na yan, na tumanggap at tinanggap ang hamon na sila ang tatayo para sa ministry sa lugar na yon, na mag-umpisa ang House of Shelter. So, italaga natin yan sila
ang anointing ng Holy Spirit sa kanila, ganyan. At kapag nangyari na yon, mga katinjisa, si Tito Bryant, dahil siya man ang representative, no, ng ating Panginoong Kristo, siya ang magtalaga dyan. Oh. At kasama tayo, mag-lay hands tayo sa kanya. Mag-lay hands tayo sa sinong pamang pamilya niya na yun ang conviction ng Holy Spirit sa kanila. At sabi dito, huwag mong pabayaan ang ibinigay ng banal na Espiritu sa iyo. Ano man ang mangyayari, no one can separate us from the love of God. Gawin nating maayos ang kabanalan kahit sa hirap ng buhay, kahit ganito mga pagsubok. Sabihin natin sa mga sarili natin, pagsubok! Ganito kaliit sa harap ng paningin ng aking Diyos. Hindi ikaw ang magpapatumba sa akin. If God is with me, who can be against me? No one can separate me from the love of God. Maging anuman ang sitwasyon ng buhay ko, ang buhay ko ay sa Kanya. Yun ang sinasabing mamuhay ka ng marangal, mamuhay ka ng matuwid, mamuhay ka ng may kabanalan. Bakit? Sapagkat kapag isinuko na natin ang mga buhay natin sa Kanya, lahat ng ginagawa natin, ganito, Lord, tulungan mo ako, anong gagawin ko dito? Nandiyan ang Panginoon. That is what we call pray without ceasing. Praying without ceasing. Dahil kinikilala natin na ang banal na Espiritu ay nasa atin, kinikilala natin na ang Diyos ay nandito, kinikilala natin na ang Diyos ay nakikinig sa atin, nakasama natin siya. No? So, kapag may mga pagsubok sa buhay, mas lalo nating paigtingin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mas lalo nating pasalamatan ng Diyos. Magpuri tayo, magsumayaw tayo, magdisko tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Yun ang ating disko. Ang pagpupuri sa Diyos, pagpalakpak, woohoo! Pagsayaw para sa pagpupuri sa Diyos. Ganon ang disko natin. Hindi yung disko doon sa kung saan-saan na pumupunta na ang sikip-sikip na nakikita ko kasi yan minsan sa mga yung sa mga balita na ganyan, no? Hindi pa ako nakapasok diyan sa mga club na yan sa mga disco houses, hindi pa ako nakapasok ever since. Diyan sa mga barangay ninyo may mga disco. No? So yun yung ganyang gawin natin, mas lalo tayo magsusubsob. At kung kailangan nating umiyak at kailangan nating manahimik, umiyak lang sa harap ng presensya ng banal na Espiritu, let it happen. Let's do it. Manahimik tayo sa social media, tayo ay mag-ingay sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah! Magpuri tayo. Isabay kasama ang inyong mga anak, ang inyong asawang babae. Lahat-lahat kayo magpuri sa inyong pamilya. Praise the Lord. Ayan, memorize ninyo yung Psalms 91. He that dwells in the secret place of the Most High shall, no? Under the shadow of His wings. Kailangan yun, mga kakinjisas. Subsob tayo sa presensya ng Diyos. Tuloy-tuloy natin, no turning back. Huwag tayong mag-backslide. Ay, wala naman, hindi man ako binigyan ng pera, kanito, ganyan. Ano ba yung pera? Kapag tayo ay nandito kay Panginoong Jesucristo, lahat ng yan ay ibibigay ng Diyos sa atin kung ito ay nararapat sa atin. Kaya lang, kailangan niyang itest yung ating pananampalataya. Kailangan niyang subukin muna tayo upang makita, kagaya ba sa ginto? Ang ginto, ilang beses yan na nilalagay sa apoy, ang ginto, di ba? Para yung impurities ng ginto ay mawala, matunaw yung mga impurities na yan. Ang totoong ginto ay lalabas na yan once na grabe na, isalang na yan sa mainit na apoy, na natunaw na yung mga impurities na yan, ang maiiwan dyan ay ang pure gold. Ganon din tayo. Sinusubok ang ating pananampalataya upang lalabas ang totoong ginto. Kasi ang ginto, hindi yan siya naluluma.
Hindi naluluma ang ginto. Tumataas ang value ng ginto. At ang ginto rin, kapag sinusuot natin yung ginto, ito rin ay nag-a-absorb ng mga toxin sa katawan, ang ginto. So, kagaya halimbawa sa aking tainga, yung aking tainga, hindi ako pwedeng magsuot ng mga hindi original. Ano ba yun? Hindi ba yung halimbawa ginto, ganyan? Hindi. Kasi maghubag ang aking tainga kapag nagsuot ng mga ano ba yun? Yung mga hindi ba ginto. Kaya hindi nga ako naglalagay. Naglalagay lang ako kung may mga okasyon, mga ganyan. So, yung aking earring ay matagal ng panahon na yun. Nandito pa rin, nadala-dala ko pa rin. Yun ang aking mga sinusuot, ganyan. Hindi ako pwede. Yung ginto, mga katinjisas, pure gold. Yun ang mga mananampalataya ni Panginoon Jesucristo. Ang pure gold. Maging pure tayo. No, walang halo. Ang gold kasi na pure, ano yun malambot na yung gold. Ang pure na gold, malambot na yan. Kaya nga, hindi pwede rin na buong gold lang. Kasi malambot siya. 14K, 21K, sobrang lambot yan. Kaya kailangan idagdagan siya ng metal para hindi siya sobrang lambot. Halimbawa, itong mga wedding rings, mga ganyan, hindi man ito pure gold. Meron man yung 14K, mga ganyan ba? Pero meron silang isinama. Kasi ang pure gold, malambot yan. Malambot ang pure gold. So tayo, mga katinjisa, sinusubok tayo. Malambot siya, pero pure. Sinusubok tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya ang nagbigay ng pagsubok, kundi ang kaaway niya na pinayagan ng Diyos. Kagaya kay Job, di ba? Nang sa ganoon, masukat ang ating pananampalataya sa Kanya. Masukat. So, hinihiling natin sa Panginoong Hesus, Lord, give me a heart, a pure heart, like a golden heart. Walang halong mga pagkukunwari, walang halong mga pagsisinungaling, walang halong kung ano-anong mga elemento na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya tayo dapat ay maging banal. So, bawat gagawin natin, kahit yung ating mga pag-iisip, minsan nga, ako nga rin, nag-uusap-usap kami doon sa opisina, nagtatawanan kami, mali yung, Lord, forgive me po, Lord, mali yung aking iniisip, mali yung aking sinasabi. Ganun kaagad yung Holy Spirit, magkukonvict sa'yo. Forgive me, Lord, I'm sorry, Lord, mali po yung aking sinasabi, Lord. Hindi natin pwedeng i-ignore ang banal na Espiritu. Kailangan siyang ating pakinggan. Nang sa ganoon, ay maging pure tayo, maging matuwid tayo, maging banal tayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magkunwari. Nung magkunwari ka na ganito ka, na ganyan ka, what is the use of na magkukunwari ka pa sa kapwa mo? Nakikita naman tayo ng Diyos kung ano ang meron tayo. Kung anong nararamdaman natin. Kung anong estados ng buhay tayo meron. Bakit pa tayo magkukunwari? Kaya nga ako, mga katinjisas, hindi ako nakikipag-umpugan dyan sa, o nakikipag-sosyalan dyan sa sino pa mga, sa Filipino community. Kasi, maraming nagkukunwari. I only have few circles of friends dito. No? Magkakasala kay kung ipipilit mo yung sarili mo doon sa mga taong ito na ang binibigyang pansin ay ang kanilang mga sarili, ang kanilang pride, ang kanilang pagiging mayabang, ang kanilang ganyan.
Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, hindi ibig sabihin na hindi ka na makikipag-usap sa kanila. Hindi ibig sabihin na maging enemy mo na sila. Hindi yun. Kundi iwasan mo ang mga ganitong uri ng pagkatao ng mga tao dahil maaring ikaw ang ma-impluwensya. O kung hindi ka ma-impluwensya, kung hindi ka makapag-impluwensya sa kanila, ikaw ang magaya sa kanila. So yun, this is me. Ano man ang aking mga sinasabi, ito ako. Ito ang katotohanan. Ito ang buhay ko. At to God be the glory. Sa bawat araw, tayo ay nabuhay upang purihin ang Diyos, upang pasalamatan siya, upang magamit ang ating mga buhay, gawin nating banal, at gawin nating maging halimbawa ang mga buhay natin para sa kapurihan ng Diyos, nang sa ganoon makita, no? Makita ng tao ang buhay natin at makapag-impluwensya tayo sa kanila. God is so good. Salamat, Holy Spirit, sa iyong pananalita. Nandito kami, Lord. Hindi mahalaga kung kami man ay bata, matanda, o kung yung aming mga kasama rito ay mga bata pa, na maaring hindi sila paniniwalaan ng iba sapagkat dahil sa kanilang kabataan. Lord, pinagdadasal namin sila. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Na habang sila ay mga bata pa, sila ay nasa mga teenagers pa sila ay nasa 20s, ay gamitin mo ang kanilang mga buhay, Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon po, ay anuman ang iyong plano sa mga buhay nila, ay ito po ay mangyayari para sa iyong kalooban. O hallelujah. O hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Yes, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Gamitin mo ang aming mga buhay na kami ay maging halimbawa sa iyong pagmamahal, sa iyong kabanalan, na kami po ay magamit mo, maging anuman ang aming mga edad, nang sa ganoon po ay makapagbibigay kami ng kapurihan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Patulungan mo ang bawat isa, i-reveal mo po sa mga kaanakan nyo, kung sino man po ang inyong pinili, ang inyong piliin upang tayuan ang kanilang pananampalataya, kung sino man ang pamilyang ito na inyong pinili upang tayuan ang kanilang pananampalataya sa inyo, na makakapag-umpisa po sa iyong ministry, sa lugar nila, Panginoon. Let it happen, Father, for you know what's best for your children. At ito'y aming ginagawa para sa iyong kapurihan na Diyos Ama. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, ano man po ang kanilang mga prayer request, Father, in the name of Jesus, we are praying, Lord God, complete healing, Lord, sa aming mga katawan, kung ano man pong mga sakit ang nararanasan ng bawat isa, patatagin mo ang bawat isa, ayaan mong ang iyong himala ang aming mararanasan. Let the healing touch of the Holy Spirit be upon us, lalo na sa mga nagkakasakit, Lord, at sa mga hindi nagkakasakit, Panginoon, patuloy mo pong palakasin ang kanilang mga buhay. We are claiming restoration of their health, restoration sa mga nagkakasakit, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo. You are our great healer. We're claiming, Father God, provision sa anumang mga pangangailangan ng iyong mga kaanakan na nandito ngayon, nakikinig sa iyo, Father God. I declare, Father God, the pouring out of your blessings upon their families, upon their works, Father God, upon their home right now, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa iyong mga pagpapala. Maraming salamat po sa paglago ng aming mga espiritu para sa iyong kapurihan, Panginoong Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na espiritu. Amen! Ayan, mga ka-Team Jesus. Yan. So, maggawa ulit ako ng album sa mga ibon. At doon ay nandoon ang squirrel na doon sa open ba, doon sa open na nandoon gumaganon ang mga squirrel. Nakakatuwa mga ka-Team Jesus. So, salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli.
Jesus. Tingnan natin ang ating ibon, ang ating so, dalawa na ang ating bird feeder, mga ka-Team Jesus. So, ito ang ating bird feeder. Yan. Sa taas, para hindi makuha ng hindi maakyat ng mga squirrel. Yan ang ating bird feeder. Ito naman, tingnan natin. Ito ngayon ang ating bagong bird feeder. Yan. Ayan. Tingnan natin. Meron siyang mga ganyan-ganyan ba para hindi siya makita. Ang ganda ng mga gulong, mga ka-Team Jesus. Makulay ang buhay. Ayan. Makulay ang buhay. Hallelujah. God is good all the time. So, makikita natin dyan, may mga squirrel. Isama ko yan sa aking, para makita nyo ang squirrel. Ang bilis kumain ng squirrel. Naubos niya yung open na pagkain. Kahit mayroon siyang nandun sa baba, ang mga sunflower seeds, nandun sa baba ang corn cob. Okay? So, huwag nating sayangin ang katawagan na ibinigay ng Diyos sa atin. Jesus loves us. Hanggang sa muli, God bless. Ayan, bye-bye.